Welcome sa aking YouTube channel, Sir MTV. At sa vlog na ito ay pag-uusapan natin saan nga ba inilalagak at dinadala ang mga napagbukod-bukod na basura. Ito ay part 2 ng waste management. Proseso ng pangangalaga ng basura, so simula sa household, sa mga bahay, kinakailangan nga nakasegregate na. Nabubulok, di nabubulok, ay magkahiwalay na at yung mga nare-resiklo. So simula sa tahanan na napaghiwalay-hiwalay na basura, hahakutin niya ng mga truck papunta sa Materials Recovery Center. Doon sa Materials Recovery Center, mga basura galing sa mga bahay, doon naman nila isi-segregate uli. Yan, pinaghihiwa-hiwalay na rin nila doon. At once na mahiwalay na, dadalhin na naman na truck yun sa landfill, sa sanitary landfill or sa city landfill. Okay, so ano nga naman ang MRF? Batas yan. Ano dapat bawat barangay ay merong MRF? Ano nga ba yan? Materials Recovery Facility. Ang MRF ay ang pinaglalagakan ng mga nahakot na nabubulok o makarbon na parting basura upang gawing compost o pataba. Sa MRF rin isinasagawa ang secondary sorting na nakolekta mula sa pinagmulan. So pinaghiwa-hiwalay, mga nabubulok, di nabubulok, nare-resiklo, special waste at di nare-resiklo. Ngayon, pagka galing na sa MRF, dadalhin na yan sa mga sanitary landfill. So galing sa bahay, dinadala sa MRF, papunta sa sanitary landfill. Natutunan ninyo sa vlog na ito kung saan dinadala ang mga pinagbukod-bukod na basura. Okay, so sana may natutunan kayo mula sa bahay. Dapat na segregate na yan, napaghiwa-hiwalay na yan, nabubulok, di nabubulok at nare-resiklo. Tapos hakutin ng truck, dadalhin yan sa MRF. Pag galing sa MRF, dadalhin na yan sa sanitary landfill. So, ganun na ginagawa. So, dapat tulad ng nabanggit natin, dapat sa mga school, sa mga bawat barangay, merong MRF, Materials Recovery Facility. So, doon dapat sinisegregate. Hiwa-hiwalay na rin yung mga nabubulok, di nabubulok at nare-resiklo. Okay, thank you so much. Sana may natutunan kayo kahit kaunti. God bless you all.